high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang Ayan, no, malinaw yung CCTV na nag-uusap sila. Wala namang komosyon na nangyari. Kasi kung meron, siguro lalayo si Jose Cabral kay Congressman Leviste, di ba? Wala namang ganun ang nangyari. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na po. Pag-usapan natin itong panibagong release na statement dito kay Auntie Claire Castro. Mensahe raw ito sa Malacanang. Ito, ang BBM admin nananawagan ng unity. Unity na raw. Ngayong New Year sa 2026. Yan ang una nating pag-uusapan. At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Congressman Leviste ay mas gusto niyang masampahan siya ng ethics complaint, no? Ng ethics committee. Alam niyo ba kung ano ang dahilan na gusto niyang masampahan ng ethics committee? Kasi yung pinagagawa niya na pinipilit raw niya itong si Jose Cabral, yun, may ethics committee raw siya doon, no? Pero gusto niya rin, mas gugustuhin niya yun. Kasi ang sabi niya, para mas marami siyang mabubunyag. Ayan, good job, no? Good job talaga sa iyo. Si Congressman Leviste, no? Magaling, no? Wala siyang pakialam basta maisiwalat lamang ang katotohanan na malaman ng sambayan ng Pilipino. Bahala na ma-ethics committee siya, 'di ba? Bahala na kung matanggal siya bilang congressman. Basta importante nalaman natin sino yung mga magnanakaw. 'Di ba? So yun po ang ipapakita nating video mamaya kay Congressman Leviste, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito, punta tayo dito sa kay Congressman Leviste, no? Na in-interview ito sa SMNI. At sinabi niya doon na mas gustuhin pa niyang masampahan siya ng ethics complaint o ethics committee para mas marami siyang mabubunyag na mga kabalastugan ng mga buhayang ito. Ito, panoorin natin. Ang ganda nito. Ang ganda. Ito. Play. Happy New Year, sir. Happy New Year po sa inyong lahat, and glad to be on your show before the New Year because ang aking New Year's resolution ay to make less enemies. At syempre nahuhuna po dyan kasi kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin, and I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these, and I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap nyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayo pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Jose Cabral, and actually nung June 11, nandun din po ako to meet Jose Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang Ayan, no, malinaw yung CCTV na nag-uusap sila. Wala namang komosyon na nangyari. Kasi kung meron, siguro lalayo si Jose Cabral kay Congressman Leviste, di ba? Wala namang ganun ang nangyari. baseline budget managed o BBM formula kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito.
At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pupunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya nga po nga din, hindi ito ginawa sa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Mahirap ang kanyang posisyon kasi halikpwet siya sa administrasyon. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap. Basta magsabi ka lang ng totoo. Ang naging mahirap dito kay Sec Vince, takot siya sa mga amo niya. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano isapilitan yung kinuha? We are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. Ang I think best is kung kaming dalawa humarap lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na wag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya nag-abroad? Marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos meeting din kami sa labas at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo. Diba? Kaya ang sitwasyon po ni Sec Vince ay napakahirap. Pero kaya ko din po yan na bibigyan bilang konteksto. Kaya din, minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo. Muli nating linawin, Congressman, kasi ang baka ang intindi ng ating mga kababayan o ilan na pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandoon yung listahan, ano bang palatandaan na mayroong something mali doon or hindi mali na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Ang masama I think is the fact na itinatago. Kasi kung isinasa publiko ng isang mamabatas ang mga proyekto na pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Opo. And doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento ay galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito. And the fact na ayaw nila ba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman akong gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit. Ito na yun ha. Kasi si Ridon ang nangunguna dyan na ipa-ethics committee itong si Congressman Leviste. Congressman Ridon,
makinig ka dito sa sagot ni Congressman Leviste. Kayo doon sa DPWH, ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Patay. Dalawang road project, 75 million pesos each. Grabe. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150. Yung mga party list nga po, 160M per Na. party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na Good luck sa iyo, Ridon, dito. Good luck. nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions di umano ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH. I-control nila ang investigation. Kagaya rin yan ng ICI. Gusto nila ng investigation pero dapat makontrol nila kung sino yung masasangkot. Ay nako. Si Limaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paniniwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin kaso parang nasagap lang sigaw ng sigaw siya, Mr. Speaker, pero wala na, hindi na siya pinapansin. ibang mic yata yun ng isang init po ninyo, magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Nabigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga, nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa kanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po, napakabilis. Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses. Kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file, at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba, ay OP, parenthesis, ES/SAP, close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil sa DPWH. Isang example ng 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng korupsyon na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito. Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Peter, opo. mas marami ng usual and
ibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil may naibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha noong December 22, kinuha nila noong December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una, hindi niliquidate? At pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansea. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman